ang disadvantage nito guys, di ba sabi ko sa inyo, ang lakas makasosyal no yung parang 7-Eleven, parang Minimart. So, di ba yun yung unang advantage. Yun din yung pinaka disadvantage niya. Hello guys, welcome back ulit sa aking channel, sa aking munting tindahan. Ang topic natin ngayon guys ay yung aking salamin dito, yung aking front store kasi maraming nagtatanong sa akin. Ngayon, i-share ko na sa inyo para magka-idea naman kayo. If ever gusto ninyong magpagawa ng salamin na ganyan, dahil maganda naman talaga siya sa isang tindahan. Bakit yan ang pinagawa ko? Kasi meron ako nakita dito sa amin sa malapit na ganyan din yung style ng kanyang tindahan. Parang mas natitipiran ako sa pagpapagawa ng istante. All-in-one na siya. Nandoon na lahat. May harang ka na, may istante ka pa. Marami na akong na-try na sa pagtitindahan. Ang hindi ko palang natatry yung open. Kasi pag naka-open, laging may tao. Ako hindi ko kaya na laging nasa tindahan kasi may mga gawain bahay nga ako. Malay nyo soon, ay maging ganun din yung tindahan ko. Gusto ko i-try lahat ng klase ng sari-sari store. Na-try ko na yung screen, na-try ko na steel matting, na-try ko na yung kawayan. Ito yung pinakahuli, ito yung sliding na salamin. Pero alam nyo ba, may disadvantage yan at saka advantage pag ganyan yung pinagawa mo sa iyong front store. So, bago yan, sagutin ko muna yung tanong nila kung magkano yung pagpapagawa ko nitong salamin na to. Nandito yung aking resibo, hahalwatin ko pa guys. Kasi, ito guys yung resibo yung pinagawa ko dito sa tindahan, buong tindahan, at saka yung sa taas. So, dalawang plastic to. Sinong relate sa inyo na pinatago ang resibo? Kasi dito ko na lang makikita yung aking pinaghirapan. Ito na lang kasi yung remembrance ko sa pinaghirapan kong inipon. Ito yata, wait lang, titignan ko rin yung date. Ito yung luma guys. Dito ko isinama yung sa sliding. Bumili lang ako guys ng materyales. Nagbayad na lang ako sa labor. Ito, hindi ko na i-share sa inyo kung magkano yung paggawa ko sa tindahan dahil malasa-lasa guys. Baka naman kasi magmuka akong mayabang pag shinare ko pa. So, ito guys yung mga nabili ko. Nagkakahalaga dito ng price na yung isa ay 8,093, 1,647, 315, 565 pesos. Total niyan guys ay 10,600. Ang nagastos ko sa materyales pa lang yun guys ha. Tapos, ang binayaran ko sa labor ay 2,000 pesos. Ginawa niya yun ng wala pa sa isang araw yung paggawa nito. Okay naman po. Matibay naman. Yung 10,600 na yun guys na materyales, maraming natira doon. Siguro 1/4 nung pinamili namin ay natira. Ginamit doon sa taas, sa paupahan. Doon ginamit. Tapos, bali, ang nagastos ko, total ay 12,000. Pero, yun nga, may tirang ang materyales. Depende rin kasi sa sukat nung lapad nung harapan ng tindahan nyo. Syempre, pag mas malaki, mas marami kayong materyales na magagamit. Ito naman ay maliit lang. Doon sa materyales na 10,000 na yun guys, ay may isang bintana dito. Kung makikita nyo doon sa may printer ko, tapos sa CR, may isang bintana din. Yun yung mga kasama doon sa, sa pinagawa ko. Ang isang tanong pa doon kung paano ko raw isinasara yung tindahan ko sa gabi. Ayan, na-share ko na to sa inyo sa mga previous vlog ko. Hindi ko to sinasara. Wala tong sarahan. As in, sa gabi, papatayin lang namin yung ilaw. Tapos, ilalak ko lang guys yung lock dito sa harapan para sa gabi ay safe na safe siya. Hindi naman siya nabubuksan. So, papakita ko sa inyo kung paano ko yung ginagawa sa gabi. Dito guys, may lock dito. Pag yan nakababa na ganyan, ibig sabihin open, naka-open yan. Pero pag itinaas mo, nakalock na yan, di na yan mabubuksan. So, ganyan lang. Sa kabilang side, ganun din guys. Doon sa kabilang side, ganun din. Tapos, para mas safe, ay meron pa siyang lock dito sa gitna. Pag ginanyan nyo yan, so yan, kakagat yan dito. Hindi na yan mabubuksan. Kahit na ito ay nakababa, kahit na makalimutan mo to sa gabi, hindi na yan mabubuksan. Basta ito ay nakalock na ganyan. Nakakangilo lang siya ilak. Yan. Sa umaga, ganun lang din. Gaganyanin ko lang sa umaga. Ibig sabihin niya naka-open na siya. Yan, mabubuksan na siya. Ngayon guys, doon tayo sa advantage at disadvantage na ganyan yung anyong harapan ng tindahan.
Siyempre, doon muna tayo sa advantage. Ang advantage niyan guys ay maganda tignan, malinis tignan, social tignan. Sunod na advantage niyan guys ay less sa alikabok. Babawasan yung pagpasok ng alikabok doon sa inyong tindahan. Pag ganyan yung inyong salamin. Yun din ang pinaka iniiwasan ko yung alikabok kasi tamad na tamad ako magpispis ng mga tinda ko. Tapos ito yung isa pang pinaka reason ko. Ako kasi ay takot sa insekto. Dito sa probinsya namin ay napakadaming insekto ho. Na lalo na yung mga tumutunog ng zzzz, yung mga tumutunog na bubuyog bangaw. Yung mga bangaw. Nako, ayaw ko yan guys. Mga maiingay, basta maiingay. Zzzz. Naku, natatakot na ako, tumatakbo ako. Mas tumatakbo ako sa insekto kaysa sila ang tumakbo pag nakita nila ako. So, isa ring advantage guys, di ba ngayon, pandemic. May nakakita nito na isa ring may tindahan. Kasi sa kanilang lugar, ang kanya kasing tindahan ay screen. Di ba pag sa may highway ka, ba required na maglagay ng plastic sa harapan pag screen. Ito, pag ganito, hindi mo na kailangan maglagay ng plastic. Kaya nga sabi niya, pag nagpa-renovate daw siya ng tindahan, ganito daw yung gagayahin niya. Sunod na advantage, madaling linisin. Ako, spray lang ako dyan, tapos may pangpahid lang ako dyan para matanggal yung mga bakat-bakat ng mga bata dyan sa salamin. Minsan, pinapaliguan ko ng dishwashing liquid at tapos tinutuyo ko lang, tapos na, madali lang talaga. Makikita mo pa dyan yung mga alikabok na mga nasa sala niya na dapat mapupunta sa tindahan mo, pero dahil salamin siya, makikita mo nandun lang. Nakapatong lang yung mga alikabok noon sa mga pasimano ng salamin sa labas. Minsan, every other day ko nililinis, minsan depende sa kulit ng mga bata na yung nguso ay ginaganyan sa salamin kasi nakakarume para doon sa susunod na bibili. So, nililinis ko kaagad. Dito sa loob, tissue paper para matanggal din yung mga alikabok. And guys, dahil nga nanggaling ako doon sa steel matting na pagtitindahan, di ba, na kwento ko na sa inyo na nakukupitan ako ng mga paninda ko. So dito, wala na talaga, pero na-experience ko pa rin, di ba? Talagang na-lesson. Hindi katulad nung sa steel matting na lusot na lusot yung kamay ng bata doon. Sabi nga ng ating isang kasari, gawa natin ng paraan para hindi maging magna yung mga lumalapit sa ating tindahan. Huwag natin silang bigyan ng dahilan para makagawa ng gano'n na pag nakita nilang may makukuha sila na kaya nilang kunin, natitempt sila. Hindi katulad nito na alam nilang hindi nila kayang madukot. Isang advantage din guys, madaling makita yung mga paninda ko dito. Pag sinilip lang nila dyan sa labas, kahit wala pang tao at namimili sila at nakasara yung bintana, kitang-kita na nila yung paninda. So yun yung mga advantage. Hindi ko alam kung lahat ay na-discuss ko yung mga advantage. Yun pa lang kasi ang nasa isip ko. Pero dito tayo sa disadvantage. Ito, nalaman ko lang nung nandito na siya. Nalaman ko lang nung naikabit na siya. Dahil ito ngayon na-experience ko na, kaya gusto kong i-share sa inyo. Baka sakaling makatulong sa inyo. Pwede nyo namang isipin yung mga advantage versus disadvantage. Kayo na lang ang manimbang. Makinig kayo para malaman nyo kung ano yung mga disadvantage nito. Unang disadvantage nito guys, di ba sabi ko sa inyo, ang lakas makasosyal. Yung parang 7-Eleven, parang Minimart. So, di ba yun yung unang advantage. Yun din yung pinaka disadvantage niya. Kasi di ba parang social siya, ang ganda niya, nasa isip ng mga customer, mahal yung tinda mo kasi ang ganda ng tindahan mo. So, yun. Kaya yung iba, naiilang bumili. Di pa nila na tatry bumili, feeling nila, mahal na yung paninda mo. Ito, nabasa ko lang guys doon sa isang sari-sari store group ha, na ganyan din yung kanyang tindahan. Nakasalamin siya. Ang kaibahan lang sa kanya ay kulay brown yung kanyang frame. Akin kasi ay puti. Pinili ko talaga ang puti para maaliwalas. Ibig sabihin, feeling nila mataas yung paninda mo, palibhasa ganyan yung harapan ng tindahan mo. So, pangalawa guys, 'di ba? Sabi ko less sa alikabok. Mahirapan yung alikabok pumasok, black na agad siya ng salamin. Kaso yung ventilation ng tindahan ay mahina. Pero ako naman guys, may pinto ako dito sa likod, 'di ba? Pinakita ko na sa inyo. Yan lagi nakabukas yan. Yung bintana ako doon lagi nakabukas. Tapos dito may pinto pa rin dito. Syempre, lagi nakabukas to dito. Ako lagi dumadaan eh. Maano pa rin yung ventilation ko. Hindi katulad ng screen, diretso yung pagpasok ng hangin, labas-masok yung hangin. Kanina, ang advantage, hindi makapasok yung insekto. Talagang hindi naman talaga guys makakapasok. Katulad kagabi ha.
ilang gabi na yung may gamo-gamo doon sa labas. So, ang ginagawa ko guys, sinasara ko lang yung bintana dyan, di na talaga sila nakakapasok kahit may ilaw pa dito sa loob ng tindahan. Nabablock ulit sila ng salamin. Nandun lang sila sa labas. Doon lang sila nagkakalat. Ang gamo-gamo, sobrang kalat niyan kinaumagahan, yung mga pakpak. Pero pag nakapasok naman sila, ito naman ang disadvantage. Pag nakapasok yung bangaw dito, Diyos ko po, hindi mo na maitaboy. Wala na silang malabasan. Ang ingay-ingay nila dyan sa salamin. Hindi nila alam kung saan sila lalabas. Inisprayan ko na lang ng pang sa insekto para mamatay sila doon. Para mamatay na sila. Ayoko talaga nung maiingay na insekto. Doon ako may phobia. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit. Isa pang disadvantage nito ay bingalot ang tindahan na to. Kaya ako'y bumili ng doorbell. Pero pag ako nandito sa loob ng tindahan, laging nakabukas yung bintana para welcoming yung tindahan ko. Kasi pag laging nakasara, parang nakakailang bumili pag laging nakasara yung bintana. Feeling mo hindi ka maririnig nung magtitinda. Kaya ang ginagawa ko, nakabukas lagi yung bintana pag nandito ako. Para hindi naman sila madala na pupunta sila dito tapos wala silang mahihita kasi walang lumalabas na magtitinda pag tumatawag sila. Pag nag-doorbell sila, wala naman tumutunog. Kasi susunod din na sila bumalik. Sa isipin nila, walang tao, may doorbell nga, di managana. So, gayon. Kaya ito naman ang pinagawa ko kasi wala namang basketballan dyan. Ang basketballan ay nandoon, malayo. So, kung ikaw ay sa harapan ng basketballan, wag mo nang pangharapin na ganito yung gawin sa iyong tindahan kasi baka mabasag lang pag nabato ng bola o kaya ng malilikot na bata na mabato ng bato. Minsan nga nakakatakot pag kumakatok yung bata, yung piso niya kinakatok sa salamin, madalas ka magwo-worry baka mabasag yung salamin. 'Di ba madali siyang linisin, kaso madali din siyang dumumi kasi nga gawa ng mga bakat ng mga bata. So, mayat-maya ka maglilinis. Pag umuulan guys, palibhasa, ang aking salamin ay mula taas hanggang baba. Nababasa at natatalabsika ng tubig, ulan. Ang problema ko lang dito, nung nagpagawa kami ng second floor sa taas ng paupahan, yung mga semento na talsik-talsik at saka yung welding nung ginawang railings niyan sa hagdan ay hindi ko matanggal. Hindi ko pa natatry na anuhin ng kutsilyo kasi minsan kasi nagagasgas ng kutsilyo. Sa gabi talaga guys, kitang-kita yung paninda dito. Pati ikaw na magtitinda, hindi ka pwedeng pamukha-mukha ka dito. Kasi makikita yung itsura o kaya makikita ka talaga dito as in kasi pag maliwanag dito sa loob, kitang-kita lahat ng paninda mo. Pero sa umaga guys, nagre-reflect yung liwanag, hindi makita yung ibang paninda. Lalo na pag sobrang liwanag ng araw sa umaga. Mamaya papakita ko kung ano yung ibig kong sabihin. Hindi ka pagagayaan, minsan pag di ka gagayaan, hindi mo makikita. O ito guys, ang isa kong pinoproblema sa ngayon, yung patungan, yung aluminum kasi ay hindi katulad ng kahoy na kahit ako kaya kong lagyan ng patungan, papakuan ko lang ng kahoy. Kung makikita nyo, wala pa akong istante dito. Pinag-iisipan ko pa kasi na kung ano yung magandang gawin dito, kung naka-fix o yung nakahiwalay yung istante. Nag-iisipan ko pa talaga yung paglalagay ng istante. Gusto ko sana i-open na lang yung aking tindahan. Hindi ko pa rin alam o kaya ililipat ko itong tindahan. Ito sana ay hindi na ito ang gagawin kong tindahan, kundi papaupahan ko na lang to o anuman. O ililipat ko na lang ang tindahan ko dito sa terrace. Kaya yun ang dahilan guys, kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nakakapagpagawa ng istante ko dito. Kaya nagtsatsaga ako dito sa recycled kong plywood. Kung makikita nyo sa tour ko, yung plywood kong ginagamit dito sa harapan ay sira-sira. Yun ang pinagtsatsagaan ko kasi pinag-iisipan ko pa rin hanggang ngayon. Kasi baka mamaya magpagawa ako ng naka-fix tapos magbago yung isip ko, mabubutas yung mga aluminum, ganyan. Hindi ko pa talaga alam. Banda-banda riyan, nanghihingi pa ako ng sign ko anong magandang gawin dito sa harapan ng tindahan ko dito. Pero talagang nahihirapan na ako mag-display, lalo na itong plywood kasi umuuga kasi siya pag nagagalaw ng bata. Kaya yung mga garapon ko ay natutumba. So lalabas tayo ngayon guys, papakita ko sa inyo kung talagang nakakasilaw ba na hindi talaga nakikita yung yung paninda pag nasa labas tayo ng tindahan.
Charlene Castillo. Yan, gustong gusto ko yung tindahan niya na naka steel matting. Tapos may mga patungan, ganyan. So, yun ang type kong tindahan. Kasi marami kang maipapatong. Kahit na anong tindahan yan. Basta nakatutok ka sa pagtitinda or sigido ka sa pagtitinda. Kahit ano pang klase ng harapan ng tindahan mo, okay na okay yan. Ako lang namimiss ko yung ganong design, yung traditional na tindahan. Kaya babalik ako doon kung sakali. Hanggang dito na lang guys. Sana nagka-idea kayo sa mga gustong ganitong design ng tindahan. Maganda naman talaga siya. Marirecommend ko naman talaga siya sa inyo. Kasi marami namang may tindahan dito na ganyan yung design. Yun nga lang, kulang pa ako sa patungan. Kaya hindi ko pa masyadong ma-appreciate yung aking tindahan. Pero kung ano man yung tindahan mo ngayon, mahalin mo na yan basta maraming benta. Kahit ano pang klaseng tindahan yan, basta ang lakas ng benta mo, okay na yan, di ba? So hanggang dyan na lang guys sa video ito. Salamat po sa inyong panonood. Sa hindi pa po nakaka-subscribe, please subscribe po sa aking YouTube channel, Lizel Dumdum. Salamat po.